Oh, look at her! Malakas at mapanuyang wika ni Doña Cleta sa mga kaibigan habang nakatitig kay Sayin. Still pretending like she belongs here. Nagtawanan ng mga bisita. Lumingon si Sayin sa paligid. Umaasang hindi siyang pakay ng panlalait. Pero siya nga. Sayin, bakit hindi ka nalang umuwi? Matalim na tanong ni Doña. I mean, seriously? You think you still have a place in Liam's world? Napayuko si Sayin, na natiling tahimik kahit pa nagsisimula ng mabigat ang kanyang dibdib. Muli, inunawa na lamang niya, gaya ng dati. I honestly don't understand what Liam saw in you. Dagdag ng isa pang bisita. I heard she used to sell kikiam. Kikiam, darling? Totoo yan, sabat naman ni Doña Cleta. She is just a burden. Useless and shameful. Imagine marrying a street vendor? How ridiculous. Nagpugay ng katahimikan na tawa ang grupo. Para silang mga leon na walang awa sa isang muntik ng lamuning usa. Ngunit ngayong gabi, hindi si Sayin ang usa. Napakataas ang ulo niyang hinarap ang grupo. Hindi niya na kayang kimkimen pa. You know what? Panimula niya. Nanginginig ba ng tinig? I've had enough. It's over. Napalingon ang lahat. Pati si Liam na kausap ng mga media ay napatigil. Narinig niya ang sinabi ni Sayin. I'm done playing stupid. I'm done letting you all step on me like I'm nothing. At sa mismong sandaling yon, isang malakas na tunog ng helicopter ang gumambala sa buong lugar. Nagtinginan ang lahat sa kalangitan habang unti-unting bumaba ang isang itim na helicopter sa open space malapit sa entrance. Hanggang sa tuluyan itong lumapag. May mga bodyguard na agad na bumaba para buksan ang pinto. Lumabas mula sa chopper ang isang matikas at may edad ng lalaki. Nakaitim na suit, may bahid ng kapangyarihan sa kanyang presensya. Mabilis na nakilala ni Sayin kung sino ito. Daddy, usal niya habang napaatras sa gulat at luha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, handa kang talikuran ng lahat. Pamilya, kaibigan, pangarap, at maging ang sarili mong mundo. Makasama mo lang siya. Ganito ang naging paniniwala ni Sayin. Sa ngalan ng pag-ibig, iniwan niya ang lahat. Tinalikuran ng marangyang buhay na naghihintay sa kanya. Isinuko ang tiwala ng mga magulang at tinanggap ang bagong mundong inalok ng taong minahal niya ng buo. Hindi matanggap ng kanyang pamilya ang lalaking pinili niya. Para sa kanila, hindi ito karapat-dapat. Mababa raw ang pinanggalingan, walang direksyon sa buhay, at malabong maging sandigan ng sinuman. Ngunit dahil bulag si Sayin sa pagmamahal, pinilit niyang paniwalaan na sapat na ang puso at tapat na damdamin para maitaguyod ang isang buhay na magkasama. Akala niya iyon ang simula ng isang magandang kwento, isang pag-iibigan na lalaban sa lahat ng hadlang. Akala niya tama ang desisyon niyang piliin ang lalaking mahal niya kesa sa komportableng buhay na iniwan niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nakita ang katotohanan. Hindi pala pagmamahal ang tinanggap niya, kundi kasinungalingan. Isang huwad na damdamin na binalot lamang sa matatamis na salita. Naranasan niya ang sakit ng pangungulila, hindi lamang sa pamilya kundi sa sarili niyang pagkatao. Doon niya napagtantong, hindi sapat ang pagmamahal lang. Dahil kung tunay ang pag-ibig, hindi nito ipaparamdam na mali ang lahat ng isinugal mo. Hindi nito hahayaan na ikaw lang ang lumalaban habang ang isa ay tahimik na sumusuko. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa labas, nakaupo si Sayin sa harap ng bintana. Tanga ng isang lumang litrato nila ng asawa. Sa kanyang kandungan, isang liham na matagal nang hindi binubuksan, galing sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, binasa niya ito.
Doon niya narinig muli ang tinig ng pamilya. Isang tinig ng pagtanggap, ng pag-unawa, at ng walang kondisyong pagmamahal. Isang tinig na hindi kailanman isinara ang pinto para sa kanya. Habang binabasa niya ang sulat, tumulo ang kanyang mga luha. Doon niya lubos naramdaman ang bigat ng lahat ng kanyang pinili. Hindi niya na maibabalik ang nakaraan. Hindi niya na mababawi ang mga taong nasaktan niya. At higit sa lahat, hindi niya na maibabalik ang sarili niyang pusong buo noon, bago ito tuluyang nadurog. Sa katahimikan ng gabing yon, sa pagitan ng pagpatak ng ulan at pagluha ng puso, tuluyan na rin binitawan ni Sayin ang paniniwala na ang pag-ibig ay sapat na dahilan upang talikuran ng lahat. Sapagkat minsan, ang akala nating pagmamahal ang magliligtas sa atin. Iyon pa pala ang maglulubog sa atin sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Sayin. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at agad na napansin ang kawalan ng presensya ng kanyang asawa sa tabi niya. Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa kusina, kung saan naroon ang isa sa mga kasambahay. "Manang, nasan si Liam?" tanong niya. Maaga pong umalis, ma'am," sagot ng kasambahay habang naghihiwa ng prutas. "May tumawag daw po sa kanya. Hindi pa po nagsabi kung saan pupunta. Hindi nga po nag-almusal dito eh." Napayuko si Sayin, pilit ng humiti. Pero alam na niya, sa kabila ng tahimik niyang pagtanggap, paulit-ulit niya nang nararamdaman ang pagkarupok ng relasyon nila. Kilala niya na kung sino ang tumatawag. At alam na rin niya kung anong dahilan ng bawat paglisan nito. Ganun ba?" Mahina niyang tugon tsaka tumalikod. Habang nilalabanan ng bigat ng dibdib, bumungad sa kanilang sala ang isang pamilyar na boses. "Ang aga mo yata nagising, Sayin." Napalingon siya. Ang ina ng kanyang asawa. Ang taong kailanman ay hindi nagpakita ng pagtanggap na siya ang pinakasalan ng anak nitong si Liam. "Magandang umaga po, Mama." Magalang niyang bate. Hindi siya sinuklian ng ngiti. Sa halip, tumingin ito sa paligid at saka umupo sa sofa. Tila ba sariling bahay ang itinuturing. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ka pa magtsatsaga sa bahay na hindi naman talaga para sa'yo." Malamig nitong sambit habang tinititigan ang tasa ng tsaa sa harapan. Natigilan si Sayin. "Kailan kaya magpapasyang anak ko na hiwalayan ng isang kagaya mo?" Patuloy pa ng matanda. Nakakasawa rin naman ang paulit-ulit na gulo. Wala ka na idudulot sa kanya, kundi kahihiyan at sakit ng ulo. Narinig ko na maaga na namang umalis ang anak ko. Sigurado ako na nagkaroon na naman ng gulo sa kumpanya. Subalit ang pinakasalan niyang babae ay hindi malang makatulong sa kanya. Napakagatlabi si Sayin. Masakit ang mga sinabi nito, pero hindi na siya sumagot, sapagkat sa dami ng panahong siya ang laging pinipiling manahimik, natutunan na rin niyang yakapin ang katahimikan bilang kalasag. Tumangulang siya, lumingon palayo. Sa likod ng kanyang mga mata ay ang mga luhang pinipigilan, at sa likod ng kanyang mga labi ay ang mga salitang nais sumigaw. Pilit kong pinili ang pagmamahal. Pero bakit tila ako lang lumalaban? Mabuti na lang at hindi na nagtagal doon ang stepmother niya na sa tingin niya ang tangi lang sadya ay ipamukha sa kanya na wala siyang kwenta kasi hindi man lang siya nakakatulong sa kanyang asawa. Gabing-gabi na nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng kanilang bahay. May katagalan bago pumasok ang lalaki. Agad na bumangon si Sayin mula sa sofa kung saan siya halos buong magdamag na naghihintay. Nakabukas pa rin ang ilang ilaw at malamig na kape sa lamesita na inahanda niya kanina pa. Pagkabukas ng pinto, naaamoy agad ni Sayin ang amoy ng alak na halos sumalubong sa kanya kasabay ng pagdating ng asawa. "Liam?" Mahina niyang tawag habang lumalapit. "Ano oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ni hindi ka malang nag-text." Pero hindi siya nito pinansin. Walang imik, walang tingin. Tila ba isa lamang hagdan na para bang pagod sa mundong ayaw nitong harapin.
Wait, sandali lang. Makinig ka naman, please. Habol-habol ni Sayen habang tinutumbok ang paakyating landas ng asawa. Pagpasok ng lalaki sa kanilang silid, kasunod rin agad si Sayen. Hinabol niya, hindi dahil gusto niya makipag-away, kundi dahil gusto niyang marinig. Kahit kaunting paliwanag, kahit kaunting pagkalinga. Kanina bumisita si Mama. Bungad niya habang sinusundan ito ng tingin. Pinipilit ipulupot sa katahimikan ang hagad niyang pag-unawa. She was here out of nowhere. Dumating siya. Hindi siya nilingon ng asawa. Tahimik lang ito nagtanggal ng sapatos at isinabit ang coat sa gilid ng upuan. Parang wala siyang narinig. Mahal, please, makinig ka naman. Kahit ngayon lang She said something. Hindi siya naging maganda sa akin. Patuloy ni Sayen. Bakas na sa tinig niya ang pagkapit sa manipis na pag-asang maririnig siya ng taong mahal niya. Pero ang sagot nito, mariin, malamig at walang pag-aalinlangan. Kung ano man yung sinabi ni Mama, sigurado akong totoo yan. Parang may isang matulis na bagay ang bumaon sa puso ni Sayen. Hindi man lang ito analam kung ano ang sasabihin ng ina nito. Wala na talaga itong balak na pakinggan ang side niya dahil sa malaki ng tiwala nito sa kanyang ina. Tinanong niya ako kung kailan mo daw ako hihiwalayan. Mahina, pero matatag ang kanyang tinig. Pinipigilan ang pagbagsak ng luha, ngunit hindi mapigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bigla na lamang pumasok ang lalaki sa banyo. Hindi nagsalita. Hindi lumingon. Para bang ang bawat salitang binitawan ni Sayen ay hangin lang na dumaan sa kanyang tenga. Naiwang nakatayo si Sayen sa gitna ng silid. Tinitigan niya ang pintuan ng banyo na marahan ang nagsara. Doon niya naramdaman ang bugso ng sakit na matagal niya nang ikinukubli. Hindi siya sigaw ng galit, kundi isang masinsing bulong ng pagkabigo. Tahimik na umupo si Sayen sa gilid ng kama. Pilit nilunok ang sakit. Ngunit sa mga sandali na iyon ay sinisisi niya rin ang kanyang sarili kung bakit niya nga ba nararanasan ang lahat ng ito. Mabilis lumipas ang mga araw. Mabilis pero paulit-ulit ang sakit. Halos hindi na dumadaan si Liam sa bahay. Kung umuwi man, 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. At kung nandyan man ang kanyang asawa, pakiramdam ni Sayen ay parang wala rin ito. Ang dating masiglang tahanan ay tila naging isang malaking kulungan ng katahimikan. Isang tahanang puno ng mga bakas ng pagmamahala noon na ngayon unti-unting naluluma at nabubura. Araw-araw na lang, si Sayen ay naiiwang mag-isa. Nagtatanong ang isip niya kung saan ba pumupunta ang asawa niya, kung sino ang kasama nito, kung ang babae na naman ba nito, at kung bakit palagi na lang siyang hindi pinipili, kahit pa binibigay at sinuko niya naman ang lahat. Hindi siya manhid. Ramdam niyang sinasadya nilang iparamdam na hindi siya mahalaga. Parang sinasabi ng bawat katahimikan ni Liam na kaya nito na wala siya, na iyon ang gusto nito. Hanggang sa isang hapon, habang nakaupo si Sayen sa dining area, at pilit nilalabanan ng sarili sa pagbuborda ng tela, lumapit sa kanya si Aling Nida. Isa sa matagal ng kasambahay ng pamilya. May hawak itong polo na pamilyar kay Sayen. Isang light blue na polo na madalas isuot ni Liam sa mga meeting nito. Ma'am Sayen, maingat ang boses ni Aling Nilda. Parang nagdadalawang isip kung dapat ba itong magsalita o hindi. Tanong ni Sayen habang hindi pa inaalis ang tingin sa hawak niyang tela. Nakita ko po ito sa laundry kanina. Yung polo po ni Sir Liam. Doon lamang niya tiningnan ang inaabot ni Aling Nida. Pagkakuha niya ng polo, agad tumambat sa kanyang paningin ang isang pulang maraka sa may kwelyo. Isang matingkad na pulang lipstick stain. Napatigil siya, napalunok. Hindi agad nakapagsalita. Hindi po kasi kayo gumagamit ng red lipstick, di ba ma'am? Alanganing tanong ni Aling Nida. Halatang nag-aalala.
Naalala ko po kasi na sinabi niyo dati, iniiwasan niyo po yung mga lip products kasi nagkaka-allergy kayo. Tahimik lamang si Sayen. Hindi niya makuhang ipikit ang mga mata. Dahil baka kapag ipinikit niya, lalo lang niyang makita ang imaheng unti-unting nabubuo sa isip niya. Si Liam kasama ang ibang babae. Hinahayaang may ibang labi ang dumampi sa labi nito. Ramdam ni Sayen na unti-unting humihigpit ang dibdib niya. Para siyang nauubusan ng hangin kahit ang dami-dami sa paligid. Ma'am, marahang tanong ni Aling Nida. Okay lang po kayo? Napatingin si Sayen sa kanya. Pilit ang ngiti, ngunit bakas ang lungkot sa mga mata. Okay lang ako, Aling Nida. Mahina niyang sagot. Itinago ang nanginginig na tinig. Salamat ha, sa pagsabi. Opo ma'am, kung kailangan niyo po ng... Okay lang po ako talaga. Ulit pa ni Sayen nang mas mahina. Excuse me na muna ha. Papasok lang ako sa kwarto. At hindi na siya naghintay pa ng sagot. Dala pa rin ang polo, dahan-dahan siyang umakyat. Pinipilit maging mahinahon. Pinipilit huwag umiyak sa harap ng ibang tao. Pero pagpasok sa kanilang silid, agad niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Bit-bit ang polo, dahan-dahan siya napaupo sa sahig. At doon na bumigay ang luha. Tahimik lang siyang umiyak. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagwawala. Tahimik lang, pero wasak. Ang mga palad niyang humahawak sa polo ay nangihinig. Habang ang luha niya ay walang tigil sa pag-agos. Hindi niya na kailangang tanungin si Liam. Hindi niya na kailangang humingi ng paliwanag. Dahil minsan, sapat na ang isang mantsa para makita ang buong katotohanan. Ang pinakamasakit pa, hindi lang siya niloko, kundi binaliwala. At sa mga sandaling yon, ang tanging tanong sa puso niya ay, hanggang kailan ko kakayanin to? Patuloy ang mga araw ng pananahimik ni Sayen. Isang katahimikang hindi nakakapawi ng sakit, kundi lalo nagpapalalim ng sugat. Hindi lamang ang panlalamig ni Liam ang dinala niya araw-araw, kundi pati ang paulit-ulit na pambabastos at pagpaparamdam na hindi siya kailanman naging sapat. At kung akala niya ay si Liam lang ay nagpaparamdam sa kanyang hindi siya mahalaga, mali siya. Dahil mas matindi pa ang mga salitang binibitawan ng kanyang biyanang si Doña Cleta. Walang araw na lumilipas na hindi siya kinukutsa ni Doña Cleta. May araw pang nadinig niya ito nagsasabi habang may kausap sa tawag. Kung ikaw lang sana ang napangasawa ng anak ko, aba baka hindi na napahiya ang pamilya namin. Ewan ko ba kay Liam, si dinami-dami ng babae, isang hamak na tindera ng kikiam pa talagang napili. Pinikit na lang ni Sayen ang kanyang mga mata. Pinilit na wag pumatol. Noon, kinakaya pa niya. Noon, iniintindi pa niya. Hanggang sa naging sukdulan ng pagmamahiya nito sa kanya, kaya dumating ang araw na iyon, isang linggo ng hapon, habang ang araw ay mataas pa, ang buong mansyon ay abala sa pagtanggap ng mga bisita. Dumating ang mga amiga ni Doña Cleta. Ang mga babaeng halos kasing edad nito, mga mayayaman, makikintab ang alahas, at mababangong pabango na parang hindi marunong pagpawisan. Ay, Cleta, ang laki ng bahay mo, parang palasyo. Of course, hindi naman namin kayang tumira sa maliit Tawag pa ni Doña Cleta habang pinapaupo ang mga bisita sa sala. Tahimik lang si Sayen sa isang tabi, may dalang tray ng juice. Ayaw niya sana magpakita pero pinilit siyang ipakita ni Doña Cleta. Hindi siya makatanggi. Pagkakita sa kanya ng isa sa mga bisita, agad na nagtaas ng kilay ang isa, si Madam Terry. Ay, siya ba yung asawa ni Liam? Yup. Sagot naman ni Doña Cleta, sabay irap. Ayan ang napangasawa ng anak ko. Napatingin si Sayen sa kanila. Kahit papilit niyang iniwasan ang tingin ng mga ito, pinilit niyang ngumiti. Maganda nga siya, tulad ng sinabi nila. Pero hindi ba't
Ang sabi mo ay isa lang siyang tagatinda ng street foods? Sabat ng isa, si Madam Jinky. Nagtawanan ng grupo. Ngumiti si Doña Cleta, pero hindi yon masayang ngiti. Iyon ay ang mapanghusga at mapanirang ngiti. Yes, isang hamak na tagatinda ng kikiam. Paborito niya ng anak ko noon. Kaya siguro napaibig. Sabi ko naman sa kanya na marami naman ng iba riyan. Aba ewan ko rin ba't pumili pa rin siya ng isang pabigat. Grabe ka naman, Cleta. Hirit naman ni Madam Jinky. Anong naisip ng anak mo, no? Grabe ang downgrade. Ako rin, hindi ko alam. Tawa ni Doña Cleta. Wala man lang sa kalingkingan natin ang napili niya. Palamunin lang dito sa bahay. Wala namang niiambag sa negosyo ni Liam. Isang malaking abala. Nakakahiya tuloy. Habang tumatawa ang mga bisita, pakiramdam ni Sayen ay para siyang unti-unting nilulunod sa sarili niyang kahihiyan. Hindi siya makatingin. Pinili na lang niyang yumuko. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na magiging matatag. Pero hindi niya kayang pigilan ng pagsisikip ng dibdib niya. Para siyang batang iniwan sa gitna ng entablado habang pinagtatawanan ng lahat. Isang bisita ang muling nagsalita. You know what, Cleta? Kaya siguro hindi na bumabalik-balik ang anak mo rito. Baka nga nagsisisi na. Hindi na siya umimik. Sa kanyang pagkakayuko, pinigilan niya ang luha. Hindi dahil ayaw niyang ipakita ang kahinaan niya, pero dahil alam niyang walang makikinig. Wala ni isa sa kanila ang makakaintindi sa sakit na dala ng bawat salitang binibitiwan ng kanyang asawa, ng kanyang biyanan, at ng mga taong wala namang alam sa pinagdadaanan niya. Gusto niyang tumakbo palabas pero pinili niyang manatili roon. Nagkukuble sa katahimikan. At sa kabila ng lahat ng iyon, isang tanong lang ang paulit-ulit sa kanyang puso. Maaga pa lamang igising na si Sayin. Hindi siya nakatulog ng maayos buong gabi matapos siyang makatanggap ng mensahe mula sa kanyang pinsan na si Carla na matagal niya nang hindi nakikita. Sa mensahe, nagmamakaawa ito na magkita sila kahit saglit lang daw dahil may mahalaga itong kailangang sabihin. Dahil naramdaman ni Sayin ng bigat sa tono ng mensahe, nagdesisyon siyang pumayag. Nagsuot siya ng simpleng damit at nagtungo sa isang restaurant na sinasabi ni Carla. Malayo ito sa mansyon. Malayo sa mapanghusgang mata ng kanyang biyanan. Pagdating niya sa lugar, nakita niya si Carla na nakaupo na sa loob. Sa pinakalikod na bahagi ng restaurant, nakasimangot ito. Halatang hindi mapakali. Nang makita siya, agad itong tumayo at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Thank you for coming. Bungad ni Carla habang inaayos ang buhok niya. I wasn't sure you'd still want to see me. Umupo silang dalawa. Tahimik muna silang nag-order ng kape at tinapay. Ngunit hindi na nakatiis si Carla. Halatang matagal na nitong kinikim-kim ang nais sabihin. I'll go straight to the point, sabi nito habang tinititigan si Sayin. Do you know why Leah married you? Napakunot ang noo ni Sayin. Hindi siya agad nakasagot. Why are you asking me that? Tiningnan ni Carla ang kape nito. Because you deserve to know the truth. I heard everything from my mom. And from someone close to Liam. Huminga ito ng malalim. Liam married you because you saved his brother's life. You donated your liver to him. You were a perfect match. Back then, the family was desperate. His brother was dying. And you, without second thoughts, agreed to help. Napakapit si Sayin sa mesa. Parang unti-unting nahuhulog ang kanyang mundo. What? What are you talking about? You don't remember it fully because they didn't tell you everything. Patuloy pa ni Carla. You were in and out of the hospital. The surgery was done in secret under a different name. But you saved him, Sayin. You saved their family. You became their hero. And Liam, he married you out of utang na loob. Napayuko si Sayin.
Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Pilit niyang inuunawa ang bawat salitang narinig niya. Napakuyom naman ang kamao ni Carla. But now that his brother is well, now that their promise is fulfilled, he wants to let go of you. He's planning to leave you, Sayen. He wants to move his girlfriend into a condo. He's been seeing her even before you two got married. Napaluha si Sayen. Hindi siya makapagsalita. All this time, I thought I was just not enough. I thought I did something wrong. I tried so hard to be a good wife. Carla reached out and held her hand. Have they done anything else to hurt you? Dito na bumulwak ang luha ni Sayen. Isa-isang bumulong sa kanyang lahat ng alaala. Ang mga sarkastikong ngiti ni Doña Cleta, ang mga panlalamig ni Liam, ang mga salita ng mga bisita, ang katahimikan sa hapagkainan, at ang mga gabing umiiyak siya ng palihim. They humiliate me every day. Sagot niya habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha sa pisngi. His mother treats me like a maid. She always mocks me for being poor, for selling fish balls and kikiam before she even called me a burden. Liam, he doesn't even look at me anymore. He sleeps in another room. I feel like I don't exist. Nagpanting ang tenga ni Carla. Damn him, Carla muttered. You don't deserve that. You gave him everything, Sayen. You gave his family life. And this is how they repay you? Pinunasan ni Sayen ang luha. Do you think I should leave him? Walang pagdadalawang isip na sumagot si Carla. Yes, please. Leave him before they destroy what's left of your heart. Go back to your parents. Go back to the life that made you strong in the first place. Napatingin si Sayen sa bintana. Tahimik ang labas. May ilang sasakyang dumaraan. Parang ang puso niya patuloy sa pagdaan ng sakit. Pero hindi pa rin humihinto sa pagtibok. Do you think Mom and Dad will still take me back? After everything? After I left them for Liam? Carla's eyes softened. Of course they will. They've been waiting for you. Uncle and Auntie, they've missed you every single day. They never stopped asking about you. They still talk about you like you're coming home tomorrow. They're your family. You were never forgotten. Muling bumagsak ang luha ni Sayen. Hindi niya akalain sa dinami-dami ng panahon na pinalipas niya sa katahimikan, may mga taong naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik. I don't know where to start. Carla smiled and squeezed her hand. Then let's start with leaving this place. You've already given too much, Sayen. This time, it's your turn to live. Ang araw ng grand opening ng bagong resort na pagmamay-ari ni Liam ay dumating na rin. Magarpo ang lahat. Naglalakihan ng mga dekorasyon. Ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad, negosyante at mga socialite. Kompleto rin ang press at media coverage. Isa ito sa mga pangarap ni Liam, ang magpatayo ng sariling resort. At ngayon, katuparan na ito. Nandoon si Sayen. Maaga siyang dumating. Nakaayos at suot ang simpleng beige na dress na akma sa okasyon. Ngunit hindi kasing mamahalin ang suot ng mga iba. Kahit hindi siya pinahalagahan ng asawa niya nitong mga nakaraang araw, pinili pa rin niyang sumipot bilang suporta. Kahit paano, umasa siyang baka kahit minsan makaramdam siya ng respeto mula sa mga taong paulit-ulit siyang tinatapakan. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Sa gitna ng programa, habang abala ang mga bisita sa pakikipagkwentuhan at pagkuha ng mga litrato, nilapitan siya ng ina ni Liam. Kasama ang mga amigas nito, may hamak pang wine glass habang naglalakad palapit sa kanya. Oh, look at her! Malakas at mapanuyang wika ni Doña Cleta sa mga kaibigan habang nakatitig kay Sayen. Still pretending like she belongs here. Nagtawanan ng mga bisita.
Lumingon si Sayan sa paligid. Umaasang hindi siyang pakay ng panlalait, pero siya nga. Sayan, bakit hindi ka na lang muna umuwi? Matalim ang tanong ni Donya. I mean, seriously? You think you still have a place in Liam's world? Napayuko si Sayan, nanatiling tahimik kahit pa nagsisimula ng mabigat ang kanyang dibdib. Muli, inunawa na lamang niya gaya ng dati. I honestly don't understand what Liam saw in you. Dagdag ng isa pang bisita. I heard she used to sell kikiam. Kikiam, darling? Totoo yan. Sabat naman ni Doña Cleta. She's just a burden. Useless and shameful. Imagine marrying a street vendor. How ridiculous. Nagpugay ng katahimikan ng tawa ang grupo. Para silang mga leon na walang awa sa isang muntik ng lamuning usa. Ngunit ngayong gabi, hindi na si Sayan ng usa. Nakataas ang ulo niyang hinarap ang grupo. Hindi niya na kayang kimkimin pa. You know what? Panimula niya. Nanginginig man ng tinig. I've had enough. It's over. Napalingon ang lahat. Pati si Liam na kausap ang mga media ay napatigil. Narinig niya ang sinabi ni Sayan. I'm done playing stupid. I'm done letting you all step on me like I'm nothing. At sa mismong sandaling yun, isang malakas na tunog ng helicopter ang gumambala sa buong lugar. Nagkatinginan ang lahat sa kalangitan habang unti-unting bumaba ang isang itim na helicopter sa open stage malapit sa entrance. Hanggang sa tuluyan itong lumapag. May mga bodyguard na agad na bumaba para buksan ang pinto nito. Lumabas mula sa chopper ang isang matikas at may edad ng lalaki. Nakaitim na suit. May bahid ng kapangyarihan sa kanyang presensya. Mabilis na nakilala ni Sayan kung sino ito. Daddy? Usal niya sabay na paatras sa gulat at luha. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang tumakbo, palapit, humahagulkol. Daddy? Sayan, my princess. Maluwag na yakap ang sinalubong sa kanya ng ama. Parang bata si Sayan na yumakap ng ubod ng higpit sa ama. Para bang doon lamang siya ulit nakahinga. Halos mapaiyak din ang kanyang ama habang hinahaplos ang buhok niya. I've been looking for you, anak. And now I'm here. I'm here to take you away. Natahimik ang buong paligid. Walang kahit sinong kumibo. Ang mga bisita, ang kanyang asawa, si Doña Celestine, lahat ay tila nabilaukan sa biglaang pangyayari. Wala ni isang makatingin ng diretsyo sa mag-ama. Pagkatapos ng mahigpit nilang yakapan, tumingala si Sayan sa kanyang ama. Luhaan, ngunit may liwanag na sa mga mata. What are you doing here, Daddy? Tanong niya na halos pabulong. I came to bring you back home. Sagot nito ng mariin. You don't belong here. Not with these people. From now on, no one will hurt you again. At nang marinig iyon, para bang gumaan ang mundo ni Sayan. Hindi niya na kailangang magsalita pa. Hindi na kailangang ipaliwanag ang lahat. Ang pagdating ng kanyang ama ay tila pagdating ng katarungan, ng pag-asa, ng bagong simula. Sa wakas, may taong lumaban para sa kanya. Nakatulala pa rin si Liam sa kinatatayuan niya habang nakikita ang yakap ni Sayan at ng lalaking bagong dating. Halatang hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Tumigil ang press sa pagkuha ng litrato at pati ang mga bisita ay hindi na makatingin ng diretsyo sa mag-ama. Ang bawat segundo ay tila huminto habang pinanonood ng lahat ang sandaling iyon. Ang muling pagkikita ng mag-ama, puno ng emosyon, tahimik, ngunit mas matindi pa sa kahit anong sermon o sigawan. At nang maramdaman ni Sayan na handa na siyang harapin ang lahat, lumingon siya sa paligid. Pinunasan ang kanyang luha at saka muling tumingin sa ama. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pamilyar na tinig, ay sumigaw sa likod. Sayan? Tawag ni Liam. Marahas ang hakbang papalapit. What's the meaning of this?
Hinahabol ng takot at galit ang kanyang boses. Halatang hindi nito matanggap ang sitwasyon. Nang makita nitong paalis na si Sayen kasamang isang taong hindi nila inaasahan, agad itong lumapit. Pero hindi na ito nilingon ni Sayen. Wala na siyang lakas. At higit sa lahat, wala na siyang dahilan para manatili pa. Wala na siyang kailangang ipaliwanag, lalo na sa taong paulit-ulit siyang binigo. Hindi siya nagsalita. Tumalikod siya at muling hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Magkasabay silang sumakay sa helicopter habang ang lahat ng tao ay nananatiling tahimik. Tila nahihiyang huminga. Sa isang iglap, iniwan niya ang lahat ng sakit, lahat ng alaala, at ang buhay na minsang akala niya ay para sa kanya. Pagkasara ng pinto ng chopper at habang unti-unti silang lumilipad palayo sa lugar, ay saka lamang muling nagsalita ang kanyang ama. "How are you now, princess?" Tanong nito habang nakatingin sa kanyang anak na kanina lamang ay niyuyurakan sa harap ng maraming tao. Sayen managed a faint smile. "I'm okay now, Daddy, because I'm with you." Doon na rin tuluyang bumagsak ang mga luha niya, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kaginhawaan. Sa wakas, safe na siya. Sa wakas, naramdaman niyang ulit ang pagmamahal, ang walang kondisyong pagmamahal. Pinagmasdan siya ng kanyang ama. Halatang kinukubli rin ito ang emosyong pilit sumisilip sa mga mata niya. "Do you want to tell me what happened? What did they do to you?" Tumango si Sayen, bahagyang nag-aalangan. How did you know where I was?" Sumagot ang kanyang ama ng marahan, ngunit buo ang tinig. "Carla told us everything." Napalingon si Sayen. "Carla?" "Yes," sagot ng kanyang ama. "She came to us and told us what's happening to you, how they've been treating you, how he's been hurting you. That's when we knew we had to get you out of there. We couldn't let them break you any further." Napayuko na si Sayen. "I'm sorry, Dad." Bulong niya, puno ng pagsisisi. "I should have come home sooner. I should have listened. I thought I had to prove myself." Marahang iniling ng kanyang ama ang ulo at hinaplos ang kanyang buhok. "No, anak," bulong nito. "Don't apologize. I understand. Sometimes we make choices because we love. But love shouldn't hurt you like that. I'm just glad you're here now. That's what matters. You're safe. You're home." "Thank you," mahinang sagot ni Sayen at muling napaiyak. At sa dulo ng pag-uusap, niyakap siyang muli ng kanyang ama. Mahigpit, buo at puno ng proteksyon. "I promise you, my princess, no one will ever harm you again. Not while I'm here. Not while you're with us." At habang papalayo ang chopper sa lugar na minsan ay naging kulungan ng kanyang katahimikan, nakita ni Sayen sa ibaba ang mga liwanag ng resort na ngayon ay tila wala ng saysay. Wala ng saysay ang kayamanan, ang kasikatan, ang pangalan, kung wala namang tunay na pagmamahal. Dahil ngayong kasama niya na ang kanyang ama, doon pa lang siya tunay na nabubuhay. Paglapag ng chopper sa pribadong helipad ng Montessori Estate, agad na bumungad ang malawak na engrandeng tanawin ng kanilang mansyon. Isang malapalasyong tahanan na tahimik na nakatayo sa gitna ng berdeng hardin, napapalibutan ng mga fountain at marmol na estatwa. Sa harap ng mga hagdan naghihintay ang kanyang ina. Mahigpit na yakap ang baon, habang nangingilid ang luha sa mga mata nito. Pagkababa pa lang ni Sayen, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Wala nang salitang kailangang sabihin noon. Isang yakap lang ang naghatid ng lahat ng damdaming kinimkim sa loob ng mahabang panahon. Mahigpit ang yakap ng ginang. Tila ba nais nitong burahin ang lahat ng sakit at gabing niluha ng anak niya nang wala siya sa piling nila. "Anak ko," garalgal ang boses ng kanyang ina. "Anak ko, nagbalik ka na." Yumakap din si Sayen pabalik. Halos hindi makapaniwala na muli niyang maramdaman ang init ng tahanan.
Ang yakap ng isang ina ang matagal niya nang hinanap sa gitna ng sakit at pangungulila. I'm so sorry, Mama. Bulong ni Sayen. Halos hindi marinig dahil sa kanyang luha. I should have never left. I thought I could make it on my own. Marahang inaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok. It's okay, anak. I'm not angry. I was never angry. Mahina ngunit puno ng damdaming sabi nito. Masaya ako ngayon dahil nagbalik ka na. Buo na tayo ulit. Dumating ang kanyang ama. Lumapit at marahang niyakap din silang dalawa. Sa gitna ng yakap, doon na nagbitiw ng pangako si Sayen. Isang pangakong mula sa puso. I promise, Mama, Papa, I won't leave again. I'll stay with you always. Nagtinginan ng kanyang mga magulang at kapwa sila na pangiti. Thank you, anak. Wika ng kanyang ama. Masaya kami ngayon. Wala nang hihigit pa sa pagbabalik mo. Sa gabing yun, tila isang ingranding pagdiriwang ang sumalubong sa kanya. Muling nabuhay ang buong mansyon sa kasiyahan. Parang isang prinsesang muling nagbalik sa kanyang palasyo. Ang bawat tauhan ng mansyon ay nakapila upang salubungin siya. May mga bulaklak, mga ngiti at yakap ng pagbabalik. Isa-isang niyakap ng mga taong dati niya nang tinuring na pamilya, ang mga hardinero, mga tagaluto, at maging ang matagal na nilang butler ay hindi na itago ang emosyon. Welcome home, Miss Sayen! Bati ng isa, napayuko pa habang nakangiti. Doon niya muling naramdaman ang buhay na para sa kanya talaga. Walang pang-aape, walang pandalait, walang pamimilit. Sa tahanang ito, siya si Sayen Montessori, ang pinakabatang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At walang dudang, isa rin sa pinakamayaman. At simula noong araw na yon, parang isang prinsesa na ang turing sa kanya ng lahat. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil sa wakas, bumalik na siya sa kanyang tunay na tahanan at sa tunay na mga taong nagmamahal sa kanya. Lumipas ang mga araw na para bang pinawi ng hangin ang lahat ng sakit na minsang dumurog sa puso ni Sayen. Sa piling ng kanyang mga magulang, unti-unti niyang naranasan muli ang buhay na tahimik, payapa at puno ng pagmamahal. Wala nang umaga na ginigising siya ng tensyon o panlalait. Wala na rin gabi na pinupuno ng luha ang kanyang unan. Sa bawat hakbang sa loob ng kanilang mansyon, sa bawat ngiting bumabati sa kanya, dama niya ang pagbabalik ng sarili niyang pagkatao na matagal nang nawala. Naging abala rin ang kanyang ama sa mga legal na proseso ng paghihiwalay nila ni Liam. Isang araw, habang magkasama silang kumakain ng tanghalian sa veranda, doon na inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa pagsampa ng kaso. Anak, bungad ang kanyang ama. Marahang paglapag ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Naumpisahan na ng abogado natin ang proseso ng annulment. Huwag mo nang alalahanin ang anuman sa legalities. Kami na ng mama mong bahala rito. Napatingin si Sayen sa mga papel. May kaba sa kanyang dibdib. Ngunit may bahagyang ginhawang sumabay. Ito na po yun? Mahina niyang tanong. Tumango ang kanyang ina at inabot ang kamay niya. Oo, anak. Ang kailangan mo na lang gawin ay pirmahan ito. After that, everything else will follow. Nanatiling tahimik si Sayen sa ilang sandali. Habang pinagmamasa ng mga papel sa harapan niya, parang isang panaginip lang ang lahat. Na dati halos hindi niya makaalis sa anino ni Liam. Ngayon ay mismong magulang niya na ang gumagawa ng paraan upang siya ay tuluyang makalaya. Mahal ko naman siya dati. Mahinang bulong niya. Halos hindi para sa iba kundi para lang sa sarili niya. Pinili ko siya. Pinaglaban ko siya. Pero bakit ako pa rin yung pinagod? Hinawakan siya ng kanyang ina sa balikat. Anak, minsan kahit mahal natin ang isang tao, hindi sapat yun kung ang kapalit ay sarili mong dignidad, ang katahimikan mo, ang dangal mo bilang babae.
You did what you could, Sayan. Pero hindi mo kailangang masaktan araw-araw para lang masabing nagmamahal ka. Doon na rin niya napagtanto, kahit hindi niya inaasahang darating sa ganitong punto ang buhay niya, kahit may parte pa rin sa puso niyang umaasa at nasasaktan, nahanap niya ng kapayapaan na kay Liam ay hindi-hindi niya naranasan. I'm okay now. Mahina ngunit buo niyang sambit habang tinitingnan ang kanyang mga magulang. Masakit pa rin pero at least ngayon alam ko nang hindi ko na kailangang ipagsiksikan ang sarili ko sa mga taong ayaw naman sa akin. Hindi ko na kailangang pakinggan yung mga masasakit na salita nila. Yung mga tingin na parang wala akong halaga. Dito sa inyo, dito ko nahanap yung kapayapaan. Ngumiti ang kanyang ama habang marahang tinapik ang kanyang kamay. And you deserve that, anak. You deserve peace, love, and respect. Niyakap siya ng kanyang ina sa gilid at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, ngumiti si Saya ng totoo. Isang ngiting kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata, dala na nito ang paghilom ng puso niyang minsang nagdusa. At sa araw na iyon, pinirmahan niya ang mga papel, hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi bilang pagwawakas ng isang yugto na hindi para sa kanya. Simula noon tinahak niya ng panibagong daan, hindi bilang asawa ni Liam, kundi bilang si Sayan Montessori. Lumipas pa ang ilang linggo mula nang pirmahan ni Sayan ang mga papeles ng annulment. Mula noon, ni Anino ni Liam ay hindi niya na muling nakita pa. Ni isang mensahe o tawag ay wala siyang natanggap. Tahimik ang lahat. At kahit may bahagyang parte sa puso niya na nagtangkang magtanong kung bakit, alam niya na ang sagot. Dahil iyon sa kanyang mga magulang. Sila ang gumawa ng paraan para hindi na muling makalapit sa kanya si Liam. Sa lahat ng pagkakataong pwedeng bumalik ito para magpaliwanag, humingi ng tawad o piliting ayusin ang lahat, pinutol na nila ang tulay pabalik. At bagaman may kirot pa ring naroon, mas pinili ni Saya na magpasalamat. Dahil sa katahimikan na iyon, muling naibalik sa kanyang sigla, ang kanyang mga ngiti, at ang mga gabing mahimbing ang tulog. Ngunit sa likod ng bagong katahimikan na iyon, may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Sa mga nagdaang araw na papadalas ang kanyang pagkahilo, madalas ay sumusuka siya sa tuwing umaga, at minsan pa ay kahit wala siyang kinakain, ay tila sumusuray ang kanyang paningin. Isang gabi habang nakaupo siya sa veranda at umiinom ng mainit na tsaa, bigla na lamang siyang nawala ng malay. Agad siyang isinugot ng kanyang mga magulang sa ospital. Panay ang tawag ng kanyang ina sa kanya habang nakasakay siya sa kotse. Pinapainom ng tubig at pilit ginising. Pagdating sa ospital, agad siyang isinailalim sa mga pagsusuri. Ilang oras din ang lumipas bago bumalik ang doktor at lumapit sa kanyang kama habang hawak ang clipboard. Mabilis na tumayo ang kanyang ina. Doc, how is she? What happened to our daughter? Ngumiti ang doktor bago nagsalita. She's okay now but she needs a lot of rest. And there's something you all need to know. Nangihina pa rin ang dahan-dahan na naupo si Sayan. What is it, Doc? Diretso na tumingin kay Sayan ng doktor. You're pregnant, Mrs. Monteseres. Nanlaki ang mga mata ni Sayan sa narinig. Ang kanyang ina ay napahawak sa dibdib nito, habang ang kanyang ama naman ay biglang napatingin sa bintana. Pilit tinatanggap ang balita. What? Hindi makapaniwala sa sinasampit niya. You're about 6 weeks along, patuloy pa ng doktor. It explains the dizziness, vomiting, and fatigue. But given what happened tonight, I strongly suggest you avoid any kind of stress. Your condition is delicate right now, and the baby's safety will depend a lot on how you take care of yourself. Hindi nakapagsalita si Sayan. Sa halip ay napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ito. Sa dami ng pinagdadaanan niya, hindi niya kailanman inasahan na magdadala siya ng buhay sa kanyang sinapupunan. Bunga ng pagmamahalan na minsan niyang ipinaglaban. Naupo sa kanyang tabi ang kanyang ina at hinawakan nito ang kanyang kamay. Anak, what are you thinking?
Sinubukan niya ngumiti kahit pa lumuluha ang kanyang mga mata. I don't know, Ma. I'm scared. I didn't expect this. I didn't even know. Her father finally turned around and walked closer. Cyan, whatever happens, we're here. You're not alone. We'll take care of you and the baby. Just focus on resting, okay? Tumango siya. Bagaman mahina pa rin, isa iyong panibagong kabanata at bagaman hindi pa buo ang kanyang loob kung paano niya ito haharapin, ang alam niya lang, hindi na siya nag-iisa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at saka ngumiti. I may have lost so much, but maybe you're the reason I still have something to hold on to. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa hospital bed, sa katahimikan ng silid at marahang patak ng dextrose sa kanyang kamay, unti-unting bumuo ng panibagong pag-asa ang puso ni Cyan. Isang simula para sa kanya at sa maliit na buhay na sumisibol sa kanyang sinapupunan. Bagaman hindi naging madali ang lahat, naging maayos ang pagbubuntis ni Cyan sa tulong ng kanyang mga magulang. Sa bawat buwan na lumilipas, sa bawat pagkakataong siya ay nakakaramdam ng takot, pangamba o pagkalito, nariyan palagi ang kanyang ina at ama upang iparamdam na hindi siya kailanman nag-iisa. Anak, hindi mo kailang alalahanin ng ibang tao. Wika ng kanyang ina habang pinapahiran siya ng langis sa tiyan isang gabi. Ang mahalaga, ligtas ka. Ligtas ang anak mo. At totoo nga iyon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam ni Cyan ang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nagkulang. Hindi niya kailangang ipaglaban ng sarili para mapansin. Hindi niya kailangang mamalimos ng kaunting atensyon o malasakit. Hindi tulad ng dati ng mga panahong pilit niyang pinapakinggan ng tibok ng puso ng isang taong unti-unti na pala siyang nilalayo sa kanyang sarili. Pagkatapos ng legal na pagwawakas ng kasal nila ni Liam, nagdesisyon si Cyan na iwan ang bansa. Ayaw niya na ng kahit anong koneksyon sa nakaraan. Kailangan niya na ng bagong simula para sa sarili at sa batang nasa kanyang sinapupunan. Kaya't nagtungo siya sa Europe, kung saan may property ang kanilang pamilya. Isang malawak at tahimik na bahay sa gilid ng lawa, malayo sa gulo ng syudad. Doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pagbubuntis at doon rin niya isinilang ang kanyang anak. Isang malusog na sanggol na babae na agad niyang minahal sa unang tingin. You're my little miracle. Aniya habang yakap-yakap ito. You saved me. Hindi siya kailanman iniwan ng kanyang mga magulang. Dumadalaw ang mga ito buwan-buwan. Minsan ay nananatili ng ilang linggo. Sinisiguradong maayos ang kanyang kalagayan, na may sapat siyang pahinga, tamang pagkain at higit sa lahat, walang iniindang sakit sa puso. Ang kanyang ama ang madalas magdala ng prutas tuwing umaga, habang ang kanyang ina naman ang nagbabantay sa sanggol kapag kailangan niyang magpahinga. Sa kabila ng layo, hindi niya kailanman naramdamang malayo siya sa pamilya. At sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya, sa bagong lugar na tinutuluyan niya, isa siyang ina na may matatag na puso, na kahit muntik na itong madurog noon, ay muling nabuo dahil sa pag-ibig sa kanyang anak. Doon niya rin nahanap ang tahimik na buhay na matagal niyang hinangad. Walang sumbatan, walang masasakit na salitang binibitiwan, walang palaging tanong kung sapat ba siya. Sa halip, natagpuan niya ang katahimikan na pilit niyang hinahanap noon pa man. At kahit may bakas pa rin ng sakit tuwing naaalala ang mga alaala ng nakaraan, mas pinili na ni Cyan na lumingon na lang doon bilang paalala kung gaano siyang katatag. Hindi para balikan kundi para hindi na ulit hayaang masaktan ng sarili, para sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Dahil ngayon, hawak niya ang isang bagong buhay, isang anak na nagsisilbing sagot sa kanyang mga dasal. At para kay Cyan, iyon ang sapat na dahilan upang magpatuloy. Malayo man sa dating mundo, pero malapit sa kung anong totoo at kung sino talaga siya. Lumipas ang mga taon at gaya ng pangarap ni Cyan, lumaki ng maayos at puno ng pagmamahal ang kanyang anak. Isang batang babae na hindi lamang maganda, kundi may mabuting puso at malambing na diwa.
Pinangalanan niya itong Celestine Aviana, isang pangalang pinili niya hindi lamang dahil sa tunog nitong maringal at elegante, kundi dahil sa kahulugan nito. Heavenly Bird. Para kay Sayen, tunay ngang ang anak niya ay isang biyayang mula sa langit. Si Celestine ay lumaki sa isang tahimik at maaliwalas na lugar sa Europe. Malayo sa ingay at gulo ng mga nakaraang alaala. Sa tulong ng kanyang mga magulang na laging nariyan, napalaki ni Sayen ang anak ng buong pagmamahal at malasakit. Sa bawat hakbang na Celestine, mula sa unang pagngiti hanggang sa unang hakbang at unang salitang mama, nandoon si Sayen, nakabantay at nakangiti. Parang sapat na ang lahat kahit hindi kompleto ang pamilya. Always be kind, anak. Madalas niyang paalala kay Celestine tuwing gabi bago matulog. Not because the world is always kind to you, but because it's who you are. At tumatak ito sa puso ng bata. Lumaki si Celestine na magalang, malambing at madaling makasundo ng iba. Kapag may batang umiiyak sa school, siya ang unang lumalapit. Kapag may bagong estudyante, siya ang unang bumabate. Isang hapon, habang sinusundo ni Sayen ang anak mula sa school, masayang sinulubong siya ng bata. Dala-dala ang isang simpleng drawing ng dalawang batang naglalaro sa playground. "Mama, look!" Aniya habang inaaabot ang papel. "This is me and Orion." Nagulat si Sayen. "Orion? Your classmate?" Celestine nodded, her ponytail bouncing. "Yes, he's new but he's super fun. He said I'm his first best friend here." Napangiti si Sayen. "Wow, that's nice, anak. I'm happy you're making friends." Nagpatuloy sila sa paglalakad pa uwi habang masayang ikinakwento ni Celestine ang buong araw niya. Ngunit biglang natahimik ito habang nakaupo sa sasakyan. Lumingon siya sa kanyang ina. Seryosong-seryoso ang mga mata. "Mama," nag-aalangan na sabi nito. "Kanina po sinundo si Orion ng daddy niya. Then he asked me, where's my daddy?" Napatingon si Sayen sa rearview mirror. Hindi siya agad nasagot. Pero hindi rin siya nagulat sa tanong ng anak. Alam niyang darating din ang araw na ito. Ininto niya sandali ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Humarap siya sa anak at hinawakan ng maliit nitong kamay. "Anak, your daddy and I were no longer connected. That means we don't talk anymore and we don't see each other. We had to go separate ways because we wanted different things." "Was he bad?" tanong ng bata. Marahan siyang imiling. "No, he wasn't bad. But he didn't choose to stay. And that hurt me, anak. But I chose to protect myself. That's why we left." Tahimik si Celestine. Tumingin ito sa labas ng bintana. Ilang saglit ang lumipas bago ito muling nagsalita. "Mama, do you think he's happy now?" Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. "Maybe. I think so. Do you want me to meet him someday?" That question struck a chord in Sayen's chest. Ilang segundo siyang natahimik. Pinagmasdan niya ang anak. Ang inosente nitong mga mata. Ang pagka-mature nito sa murang edad. "Do you want to?" Balik niyang tanong. Nag-isip si Celestine, tsaka tumango ng dahan-dahan. "I don't close the chance, Mama. If I meet him one day, I'd like to know who he is. But it's not like I can't live my life without him. You're enough for me, Mama. I'm happy. I just think it might be nice to know." Napatitig si Sayen sa anak. Napaluha sa sagot nito. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaibang katatagan ng batang kanyang pinalaki. Ipinikit niya ang mga mata, tsaka hinalikan ang kamay ni Celestine. "Thank you, anak, for understanding something so big with such a small heart." "I got it from you," sagot ni Celestine tsaka ngumiti. Mula sa likod ng kanyang ngiti, alam ni Sayen na marami pang darating na tanong. Ngunit sa ngayon, sapat na ang sagot. Sapat na ang katahimikan. Sapat na ang pagmamahala nila ang mag-ina. Dahil dito, walang kulang. Walang kailangang ipilit.
at walang kailangang saktan. Dumating ang bakasyon ni Celestine sa kanilang eskwelahan. Isang mahabang pahinga mula sa pag-aaral at isang pagkakataong maglakbay. Dito na rin nagpasya si Sayen na bumalik ng Pilipinas, hindi lamang para sa pahinga, kundi para na rin sa mga responsibilidad na muling tumatawag sa kanya. Habang nag-aayos siya ng maleta sa guest house ng kanyang ina sa Europe, pumasok ang ginang at maingat na umupo sa kama. Anak, wika nito. Handa ka na ba talagang bumalik sa bansang yon? Napatingin si Sayen sa kanyang ina, tsaka marahang ngumiti. Ilang taon na rin po ang lumipas, ma. I'm more than ready. Hindi na to katulad ng dati. Tsaka wala na rin po sa puso ko ang sakit. Tsaka kailangan din ako ng kumpanya roon. Tumango ang ginang. Pagkamat hindi maikakaila ang kaunting pag-aalala sa mga mata nito, may diin sa tinig ni Sayen ang dugtungan niya. May mga bago rin tayong kontrata at may plano rin po tayong bilhin na kumpanya. This is something I can't ignore, ma. I have to be there. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Kung sakaling hindi mo kayanin o kailangan mo ng tulong, huwag mo kaming ilihim, anak, ha? Kahit kailan, hindi ka nag-iisa. Nangilid ang luha sa mata ni Sayen, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Tumango siya at mahinang umiti. Opo, salamat po sa lahat. Hindi nagtagal at dumating na ang araw ng kanilang paglipad. Hawak ni Celestine ang kamay ng kanyang ina habang binabaybay nila ang arrival gate ng Ninoy Aquino International Airport. Matapos ang ilang taong pagkakawalay, muling naramdaman ni Sayen ang mainit na hangin ng Pilipinas. Isang halik ng alaala. Ngunit ngayon, hindi na ito masakit. Hindi na ito mabigat. Pagkalabas nila ng airport, huminga ng malalim si Celestine. Tiningala niya ang langit at ngumiti. Mama, bulong ito habang hinigpitan ang hawak sa ina. I think I like it here. Napalingon si Sayen. You do? Yeah. Sabay tingin sa paligid. It's so warm. Not just the weather. The place. It feels like home. Napangiti si Sayen. Damang kakaibang ginhawa sa puso. Oh, I'm glad, anak. I was worried you wouldn't like it here. No, tugon ni Celestine. I love it. I really do. Sa unang pagkakataon mula nang iwan niya ang Pilipinas, magaan ang hakbang ni Sayen. Wala nang pasaning dala ng nakaraan. Ang mga alaala ng sakit, ng pagtangis, ng pagbitaw. Sa halip, ngayon ay dala niya na ang panibagong lakas ng panibagong pag-asa. At higit sa lahat, ang anak niyang si Celestine ang pinakamahalagang biyayang nakuha niya mula sa lahat ng pinagdaanan. Ang bansang minsan niyang iniwan. Ngayon ay babalik siya bilang isang panibagong babae. Mas matatag, mas mapayapa, at buo. Sa unang araw ng pagbabalik opisina ni Sayen sa Pilipinas, tila ba hindi malang siya nawala ng ilang taon. Maayos pa rin ang kanyang executive office, elegante at simple. Tulad ng gusto niya, ngunit ngayon may dagdag na siglang lugar. Siguro dahil kasama niya na ang anak niyang si Celestine at mas magaan na ang kanyang kalooban. Habang abala siya sa pagbubukas ng ilang file sa kanyang computer, kumatok ang kanyang sekretaryang si Dana at marahang pumasok. Ma'am Sayen, bungad ito. Just a heads up lang po. We're scheduled to meet with the CEO of the company na pinaplano nating bilhin next week. Yung final phase po of acquisition po na ito. Pero may kaunting changes po sa structure ng ownership. So baka gusto niyo po munang silipin muna? Napatingin si Sayen mula sa kanyang laptop. Okay, paki-ready ng lahat. Ayoko ng last minute surprises. At pakiiwan na rin sa table ko yung documents para mapag-aralan ko. Noted, ma'am. Tumango si Dana at inilapag ang folder sa mesa ni Sayen bago lumabas ng silid. Matapos ang ilang minuto, kinuha ni Sayen ang folder at sinimulang buklatin ito. Isa-isang page, binasa niya mga detalye. Contracts, background check, asset statements, and executive board list.
Ngunit napahinto siya nang makita ang pangalan ng standing CEO. Nanlakihan ka ng mga mata. Napasinghap siya. Hindi siya makapaniwala. Liam F. Valmores. Sandaling natigilan si Sayen. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang dating asawa. Siya ang CEO? Ano to? Mahina niyang bulong sa sarili. Bakit pangalan niya? Mabilis niyang binalikan ang unang pahina. Hindi niya agad nakilala ang kumpanya dahil iba na ang pangalan nito. Rebranded clearly. Hindi na ito ang dating pangalan ng kumpanya ng pamilya Valmores. Ngunit habang binabasa niya ang kasaysayan ng kumpanya, unti-unting lumilinaw ang koneksyon. Ayon sa summary ng dokumento, matapos ang ilang taon, bumagsak ang orihinal na kumpanya ng pamilya Valmores dahil sa internal issues at economic losses. Binenta ni Liam ang majority share sa ibang private group para makapagbayad ng utang at makapagpatuloy sa business, kahit hindi na ito ang majority owner. Gayunpaman, nanatili itong standing CEO bilang bahagi ng buyout agreement. Ibig sabihin, ito pa rin na nagpapatakbo ng kumpanya pero wala na itong buong kontrol rito. Meron na lamang itong retained shares, enough para manatili sa posisyon. Ngunit hindi na ito ang kapangyarihang desisyonan ng future ng kumpanya. Na-rebrand ang kumpanya under a new name para makalimutan ang bad reputation na iniwan ng pagkakalugmok nito. Napapikit si Sayen. Parang kinukuryente ang kanyang spine. Ilang taon na ang lumipas, akala niya wala na siyang nararamdaman kapag marinig ang pangalang Liam. Pero ngayon, heto ulit siya. Babalik sa mundong minsan niyang tinalikuran. At hindi lang basta bumalik, kundi haharap pa sa taong minsang sinaktan siya ng labis. Mabilis niyang pinindot ang intercom. Dana, can you come in for a moment? Makalipas ang ilang segundo, muling pumasok ang sekretary niya. Yes po, ma'am. Can you confirm something for me? Tanong ni Sayen habang tinuturo ang pangalan sa papel. Si Liam Valmores ba talagang CEO ng kumpanyang to? Tumango si Dana. Yes po, ma'am. Siya pa rin po ang acting CEO. Though hindi na siyang full owner, naka-retain lang po siya as part of the previous agreement. May shares pa rin siya. Pero majority ng shares ay hawak na ng bagong group of investors. Bale parang front na lang siya, pero siya pa rin ang nakikita sa mga meetings at siya rin ang humaharap sa mga clients. Okay, napalunok si Sayen. Bakit hindi agad ito nabanggit? Ma'am, we tried to verify po pero late na lumabas ang finalist ng board members eh. Confidential din po kasi ang mga dealings ng bagong investors. They changed the company name and branding to clean up the public image. Kaya po hindi agad natin na-connect. Tahimik si Sayen. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiling. Ang akala niyang bagong simula, may halong multo pala ng nakaraan. Okay, Dana. That's all. Thank you. Yes, ma'am. Let me know po if you need anything else. Lumabas na si Dana at isinara ang pinto. Napaupo si Sayen. Huminga siya ng malalim. Pinikit ang mga mata at tinakpan ang bibig. Ang buong akala niya nakalayo na siya sa lahat. Pero ngayon, ang parehong taong minsang bumasag sa puso niya ay muling nakatayo sa daan na kailangan niyang tahakin. What the heck? Seriously? Mahina niyang sabi sa sarili at pilit pinapatawa ang sarili kahit ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya ang dating Sayen. Handa na siyang humarap. Handa na siyang magsimula. Kahit pa ito'y sa harap ng lalaking minsan niyang minahal at iniwan. Sa araw na iyon, maaga pa lamang ay naroon na si Sayen sa opisina. Nasa loob siya ng isang eleganteng conference room na may floor-to-ceiling glass walls na tanaw ang buong lungsod. May mga nakaayos na folder sa kanyang harap. Kabilang na ang mga dokumento para sa pagbili ng isang kumpanya na matagal na nilang pinagandaan. Formal ang kanyang ayos, naka-business attire, ngunit may natural na karisma sa kanyang kilos. Tahimik siyang nag-aantay habang tinitingnan muli ang mga papeles. Sinisiguradong kompleto ang lahat
bago dumating ang kinatawan ng kabilang panig. Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng conference room. Isang lalaking nakaitim na suit ang pumasok. Matangkad, gwapo, at halatang sanay sa corporate world. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ni Cyan ay ang ekspresyon ng gulat sa mukha nito. Sandaling napatigil ang lalaki sa paglakad. Natigilan. Halatang hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Cyan? Mahina pero malinaw ang pagkakambanggit nito ng kanyang pangalan. Tumayo si Cyan mula sa kanyang kinauupuan. Matiwasay ang kanyang ngiti. Kalmado ang kanyang kilos. Nilapitan niya ito nang walang bahid ng alinlangan. She extended her hand professionally. "It's nice meeting you, Mr. Valmores," she said with a graceful smile. Lalo pang lumalim ang gulat ng mga mata ni Liam habang nakatitig sa kanya. Hindi ito agad nakakilos, pero kalaunan ay tinanggap din ang kamay ni Cyan at nakipagkamay. Ramdam ni Cyan ang bahagyang paninigas sa mga daliri ni Liam. Hindi ito handa para rito. Halata iyon. Ikaw? Ikaw palang bibili ng kumpanya? Tanong ni Liam. Bakas ang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang tinig. Yes. Maikling tugon ni Cyan habang bumalik sa kanyang upuan. And honestly, I didn't know you were the standing CEO until I saw your name sa documents. Naglakad si Liam palapit sa kabilang dulo ng mesa at naupo. Tahimik, bahagyang luminga sa mga papeles bago muling tumingin sa kanya. So, ginagawa mo ba to para gumante? Tanong nito. Diretso pero may halong kabang tono. Bahagyang natawa si Cyan. Hindi sarkastiko, kundi puno ng tunay na kapayapaan sa puso. Gumante? Hindi ko na kailangan gawin yan. Sagot niya. I didn't even know it was you until recently. And for your information, wala na akong galit. I'm over it. I've moved on. And honestly, I'm much happier now. Natahimik si Liam. Napayuko ito sandali. Tsaka tumitig muli sa kanya. Sa mga mata nito, may bakas ng pagsisisi. Isang uri ng pananahimik na tila nais magsalita, ngunit alam niyang wala ng saysay. I'm sorry, Cyan. I know I've caused you a lot of pain. Mahinang sambit ni Liam. Ngumiti si Cyan. Banayad at hindi mapait. Liam, I am not here to talk about the past. I am here for business. And I believe that this acquisition will benefit both sides. I hope we can proceed professionally. Tumango si Liam. Tila muling binalikan ang mga panahong nasayang. Ngunit wala na siya magagawa kundi tanggapin ang kasalukuyan. Of course, sagot nito. So, how do you want to proceed with the acquisition? Muling bumalik si Cyan sa pagiging businesswoman. I've already reviewed the financial documents and legal aspects. My legal team will take care of the full acquisition once the initial MOU is signed. For now, let's finalize the terms, including the transfer of shares and leadership transition. Nagpatuloy ang usapan nila. Mahinahon at formal. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang hindi makakailang irony ng pagkakataon. Nasa dulo, ang taong minsang naging sentro ng sakit ni Cyan ay siya ring magiging daan para tuluyang maisara ang kabanatang iyon sa kanyang buhay. At sa puso ni Cyan, alam niyang hindi na siya ang dating babae na iniwan at iniyakan ng kanyang kabiguan. Ngayon, siya na ang babaeng kayang humarap sa nakaraan, nang nakangiti, at may bagong direksyon. Pinipili, hindi para gumante, kundi para patunayan na kaya niyang mamuhay ng matagumpay. Kahit wala na ang taong minsang inibig niya. Pagsapit ng gabi, pagkarating ni Cyan sa kanilang condominium unit, agad siyang sinalubong ng isang malakas na boses ng batang babae mula sa loob. Mommy! Sigaw ng anak. Habang tumatakbo papunta sa kanya si Celestine, yakap agad ang ibinigay. I missed you!
Ngumiti naman si Sayen. Yakap din ang itinugon habang pinipisil niya ang pisngi ng anak. I missed you too, baby. Come, play with me, please. Yaya ni Celestine habang hawak-hawak ang isang Barbie doll sa isang kamay at hila-hila siya papasok ng sala gamit ang kabila. Hindi na nagdalawang isip pa si Sayen. Ibinaba niya ang kanyang bag at isinantabi muna ang pagod sa katawan. Umuupo siya sa carpeted floor ng sala kasama ang anak at sinimulan nilang paglaruan ng mga Barbie dolls at ang maliliit na kasangkapan sa miniature dollhouse. Habang naglalaro si Celestine at masayang pinapagalaw ang mga tau-tauhan, tahimik na nakamasid si Sayen. Nakangiti siya, ngunit sa loob-loob niya ay isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Sasabihin ko ba sa kanya? Sasabihin ko bang nakita ko na ulit ang kanyang ama? Saglit siyang napatingin sa anak, na abalang-abala sa pagpapakasal ng mga Barbie dolls nito. Habang kinakausap ng parang totoo ang mga manika. Napalunok siya. Hindi niya magawang sabihin. Hindi pa ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalaro, hindi naglaon ay nakatulog na si Celestine sa kanyang bisig. Habang sila'y magkayakap sa sofa, maingat niya itong binuhat at inilipat sa kama sa loob ng kwarto. Tinakpan ang kumot at hinalikan sa noo. Pagbalik niya sa sala, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang mga magulang. Pagkasagot pa lang ng tawag, agad na nagsalita ang kanyang ina. Anak, we're so sorry. Hindi namin agad nasabi sa'yo na si Liam ang CEO ng Valmores Holdings. Tumango si Sayen kahit hindi siya nakikita sa kabilang linya. It's okay, Mom. Ayos naman ang lahat. Kalmado kami nakapag-usap. Hindi na rin ako galit. Maya-maya napatigil siya sandali bago muli nagsalita. Pero may itatanong ako. May alam ba kayo kung bakit bumagsak ang kumpanya ni Liam? May narinig akong balita pero hindi malinaw. Muling nagkaroon ng katahimikan sa linya bago marahang sumagot ang kanyang ama. Kami ang may gawa, Sayen. We pulled strings. Inalagaan namin mapunta sa iyo ang lahat ng opportunities para makuha ang kumpanya. Hindi namin kayang palampasin ang ginawa niya sa'yo noon. We wanted justice. O siguro, gantimpala? Napapikit si Sayen. Hindi niya inaasahan ang revelasyong iyon. Pero sa isang banda, hindi rin siya lubos na nagulat. You didn't have to do that. Bulong niya. Pero thank you. I know you just wanted to protect me. Always. Sagot ng kanyang ama. We love you. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang ibinaba ni Sayen ang cellphone sa mesa at lumapit siya sa malawak na bintana ng kondo at tumitig sa labas. Sa ibaba, tanaw ang mga ilaw ng lungsod, mga kotse, gusali at ang buhay ng mundong patuloy na umiikot. Huminga siya ng malalim. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung paano niya haharapin si Liam. Tapos na yon. Ang tanong ay, paano niya sasabihin sa kanyang anak na nakita niya ng muli ang ama nito? At kung sasabihin niya man, handa ba siya? O baka siyang hindi pa handang harapin ang mga sagot ng bata? Nakaupo si Sayen sa head ng mahabang mesa. Habang hawak ang mga dokumentong nilagdaan kanina, sa harapan niya, nasa kabilang dulo si Liam. Seryoso at tahimik. Kakatapos lamang ng pagpirma at opisyal nang nailipat ang kumpanya sa kanyang pangalan. Pumasok ang legal counsel na magkabilang panig upang kumpirmahin ang finality ng lahat. Nakaayos na ang lahat ng papeles. Pumirma na ang mga kinauukulan. Ipinasa na rin ang susi at access codes. Tumayo si Sayen. Pinanatili ang profesional na ngiti sa mga labi. Inaabot niya ang kanyang kamay para makipagkamay. It was nice dealing with your team, Mr. Valmores. Everything went smoothly. Saglit na natigilan si Liam bago nito na tinanggap ang kamay ni Sayen. May bakas ng lungkot sa mga mata nito. Mabagal din na tumango si Liam bago nagsalita. Congratulations, Sayen. You deserve this. Tumango lamang si Sayen at hindi na nagsalita pa.
Isa-isang nagsialisa ng mga legal representatives at advisors nila. Naiwan sa conference room ang dating mag-asawa, tsaka biglang nagsalita si Liam. Sayan, wait. Pwede ba tayong mag-usap? Lumingon si Sayan sa pinto. Nasa labas na ang lahat. Tumango siya. Sure, I have few minutes. Tumayo si Liam mula sa kinauupuan nito. Lumapit sa kinatatayuan ni Sayan, pero nananatili ang distansya. I want to say sorry sa lahat. I know I've hurt you. Hindi ako naging mabuting asawa. Hindi ko pinahalagahan kung anong meron tayo noon. I was selfish, arrogant. I thought success was everything. Tahimik si Sayan. Pinagbasa niya ito. Hindi na ito ang Liam na dati niyang kilala. Hindi na ang lalaking punong-puno ng yabang at kontrol. Sa harap niya ngayon ay isang taong mukhang pagod, nagkamali, at nagsisisi. Halatang pinipigilan nito ang emosyon. I regret everything, especially letting you go. You didn't deserve what I did to you. Dahan-dahan namang ngumiti si Sayan. Hindi iyon ngiting masaya, hindi rin galit. Isa iyong ngiti ng isang taong matagal nang nakabangon. It's okay, Liam. Tapos na yon. Naitawid ko ng sakit. I've already made peace with everything that happened. Let's not dwell on it anymore. Bahagyang napayo ko si Liam. Tumango, pero halatang may bigat pa rin sa dibdib. Do you hate me? Napaisip si Sayan bago sumagot. Tumingin siya sa mga mata nito. No, I don't. Maybe before, yes. But now, no. Because hating you would mean giving you power over me again. And I've already taken that back. You've changed. I had to. Pain changes people. But in my case, I think it made me better. Tahimik, walang salita. Saka muli nagsalita si Sayan. Malumanay ngunit matatag. I didn't buy this company to prove something. I bought it because I believed in what it could be. Even after you lost it. Hindi dahil gusto ko nang gumente. I'm no longer that woman na kailangang ipaglaban ng sarili sa harap ng taong minahal. Pero sinaktan. Pilit itong umiti sa kanya. And I guess that makes you stronger than me. You'll be okay. We'll both be okay. We just have to walk different paths now. Tumango si Liam. Bagaman bakas ang lungkot sa kanyang mukha, para bang sa sandaling yon, sakala niya lubusang nakita kung sino na si Sayan ngayon at kung gaano siya nawala sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagsalita siya. I have to go. My daughter's waiting. Napatingin si Liam sa kanya. Bahagyang nagulat, pero hindi na nagtanong pa. Take care, Sayan. You too, Liam. Tumalikod si Sayan at lumabas ng conference room. Iniwan si Liam sa loob mag-isa. Tahimik at tila binabalikan ng mga alaala ng nakaraan. Habang papalayo si Sayan, magaan ang pakiramdam niya. Hindi siya nanalo para ipamukha ito sa kanya. Nanalo siya dahil pinili niyang bitawan ang lahat at magsimulang muli sa sarili niyang paraan. Matahimik ang buong lobby ng bagong headquarters ng kumpanyang kamakailan lang ay nakuha ng ni Sayan. Mataas ang kisame. Makintabang marmol sa sahig. Nakatayo si Sayan sa tabi ng anak. Si Celestine naman, habang pinagmamasa ng paligid. Malalaki ang mga mata ng bata. Punong-puno ng paghanga. Hinawakan nito ang kamay ng ina. Sabay lingon pataas. Wow, Mommy! Sabi ni Celestine na namamangha. Sa atin po ba talaga to? Ngumiti si Sayan. Bahagyang yumuko at hinaplos ang buhok ng anak. Yes, anak. Pag-aari na natin ito ngayon. Sabi niya na may halong tuwa at pagmamalaki sa boses. Biglang tumili si Celestine sa tuwa, tsaka tumalon-talon habang umiikot-ikot sa malawak na lobby. Natatawa siyang pagmasdan habang kumakaway sa mga receptionist.
at ilang mga empleyado na nakatingin bumabati sa kanila. Wow, ang laki-laki po! Parang kaso, sigaw ng bata. Parang gano'n na nga, natatawang sabi ni Sayen. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, kaakbay ang anak. Napahinto si Sayen sa hindi inaasahang tagpo. Sa di kalayuan, papalabas mula sa isang hallway si Liam, ang dati niyang asawa, at ang lalaking matagal niyang hindi nakita nang harapin niya ang panibagong yugto ng buhay niya. Natigilan si Liam nang mamataan sila. Nanigas sa mga balikat nito at agad na tumuon ang paningin sa batang kasama ni Sayen. Parang may kung anong kilalang pakiramdam na gumuguhit sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makagalaw. Napahinto rin si Celestine. Hindi alam kung bakit pero parang bigla siyang natahimik. Tinitigan niya ang lalaki na bakas pa rin ang gulat at pag-aalangan. Dahan-dahang lumapit si Liam sa kanila. Nanginginig ang mga kamay na parang may nais tanungin pero hindi maibuka ang bibig. Napatingin si Celestine sa ina, litong-lito. Mommy, who is he? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Lumuhod si Liam sa harap ng bata. Pinilit ngumiti sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso. My name is Liam, sabi nito, dahan-dahan. Parang takot na baka matakot ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Ha? Kapangalan mo pong aking ama? Bulalas niya habang napaatras ang bahagya. Hindi agad nakareact si Liam. Gulat na gulat din. Halos mapahinga siya ng malalim habang nilingon si Sayen. May tanong sa mga mata. Para bang sinasabi, totoo ba to? Ngunit tumango lamang si Sayen bilang kumpirmasyon. Huminga ng malalim si Sayen bago muling lumapit sa anak. Celestine, sabi niya, banayad. Anak, siya ang ama mo. Muling napalingon si Celestine kay Liam. Parang hindi ito agad makapaniwala. Pero may kakaibang ningning sa mga mata niya. Ilang segundo lang lumipas ay bigla siyang yumakap sa lalaki. Masaya po ako makilala kayo, Daddy. Bulong niya habang mahigpit na yakap ang ibinigay sa dating estranghero. Nananatiling nakaluhod si Liam. Pero para bang gumuho ang mundo sa paligid niya, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi niya akalain na ang araw na ito, ang araw na dapat itong ko lamang sa negosyo, ay magiging araw ng muling pagkakakilala. Sa anak niyang hindi niya alam na meron siya. Tumingin siya kay Sayen, naghahanap ng katiyakan, at tinugon siya nito ng isang tahimik na tango. Simula nang makilala ni Celestine ang kanyang ama, binigyan ni Sayen ng pagkakataon si Liam na gampanan ng papel na matagal na nitong naiwan, ang pagiging ama sa kanilang anak. Hindi ito naging madali para sa kanya. Pero alam ni Sayen na karapatan ni Celestine na makilala at makasama ang sariling ama. Gusto niyang lumaki ang kanyang anak na walang puwang sa puso nito ang sama ng loob. Ang pakiramdam na inagawan siya ng pagkakataong makilala ang taong bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay may babalik pa sa dati. Walang pagbabalik. Walang panibagong simula sa kanilang dalawa. Para kay Sayen, sapat na ang ginugol nilang alaala noon. Masaya man o masakit. Habang pinagmamasan niya ang mag-ama mula sa malayo, naramdaman niyang lumuwag ang dibdib niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na ngiti ni Celestine habang nagkakwento kay Liam. Hawak-hawak ang kamay nito habang nagpapakita ng drawing na ginawa niya sa school. Nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni Liam, habang abala si Celestine sa pakikipaglaro sa secretary nilang si Isa, si Liam ang unang nagsalita. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tanong nito. Hindi sa galit, kundi sa lungkot. Na may anak pala tayo. Napalingon si Sayen. Saglit na nagbuntong hininga. You can't blame me, Liam. I was deeply hurt. You left me with nothing but broken pieces. Tumango si Liam. Tila tinanggap ang bigat ng kanyang pagkukulang. I know. I'm sorry. I don't deserve any of this. But still,
Thank you. Napakunot ang noo ni Sayan. Thank you. Thank you for letting me see her. For giving me a chance to know her. She deserves it. Sagot ni Sayan. I'm not doing this for you, Liam. I'm doing this for Celestine. Because she deserves to have a father in her life. A good one. Tila tinamaan si Liam sa mga salitang yon. Hindi ito nagalit. Bagos ay napalunok na lang bigla at muling tumingin sa direksyon ni Celestine. I still hope, patuloy ni Sayan, that you'll be a good father to her. Because she deserves a good father, Liam. Muli siyang tumingin sa babae. Mas seryoso na ngayon ang kanyang mukha. I will, sabi nito, buong paninindigan. I promise, Sayan, I'll be a good father to her. I may have failed in many things, but I won't fail her. At sa unang pagkakataon kahit papaano, may kapayapaang gumapang sa puso ni Sayan. Hindi para sa kanilang dalawa, kundi para sa batang labis niyang minahal, para kay Celestine. Sa isang eleganteng restaurant sa lungsod, naganap ang muling pagkikita. Payapa ang paligid. Malambing ang musika sa background at tila ang buong ambience ay naghahanda para sa isang mahinahong pag-uusap ng nakaraan. Nasa tapat ni Sayan at ni Celestine ngayon si Doña Cleta. Matagal na rin hindi nila nakita. Maayos ang ayos ng ginang. Suot ang isang klasikong beige na bestida, ngunit hindi ito ang unang napansin ni Sayan, kundi ang kabang halata sa kilos nito. Sayan, panimula ng ginang nang may bahagyang panginginig sa boses. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng naging asal ko sa iyo noon. Alam kong nasaktan kita at hindi yan kailanman naging tama. Patawad. Tinitigan lamang siya ni Sayan sa loob ng ilang segundo at bahagyang ngumiti. It's all in the past now. Aniya sa mahinahong tinig. And where I am now, I'm happy. I've moved on. Kalimutan na lang natin ang lahat ng yon. Sa isang iglap, bumuntong hininga si Doña Cleta. Tila nabunutan ng tinik. Maraming salamat sa iyo, Aniya. At masaya akong makilala si Celestine. Napatingin si Sayan sa kanyang anak, nakasalukuyang abala sa pagtingin sa menu, habang masayang kumakanta ng pabulong. Masaya rin ako na nakilala kayo ni Celestine, sagot ni Sayan. She deserves to know where she came from. Pagkatapos, tinawid niya ang kanyang tingin kay Doña Cleta at sa anak nitong si Liam. Weeks from now, dugtong niya, babalik na kami sa Europe. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin doon. At doon na rin kami maninirahan. Bahagyang nalungkot ang mga mata ni Doña Cleta. Ngunit ngumiti ito at tumango. I'm just happy na binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala siya, Aniya. Mabuti pa, sagot ni Sayan. Hayaan na natin ang nakaraan ay manatiling nakaraan. What matters now is that Celestine feels the love she deserves. Sa kabila ng mga ngitit palita ng magagandang salita, may sarili namang iniisip si Sayan sa mga sandaling yon. Kung hindi dahil sa lahat ng ginawa nila noon, marahil hindi ko mararanasan ang kapayapaan ngayon. Kung hindi nila ako sinaktan, baka hindi ko rin naisipang bumalik sa sarili kong pamilya. Hindi ko mararamdaman ang ganitong pagmamahal, ang ganitong uri ng katahimikan. And for that, I'm thankful. I learned to choose myself. Nagpaalam si Sayan nang may magaan na ngiti habang hawak-hawak ang kamay ng anak. Habang palabas sila ng restaurant, muli niyang narinig ang tawa ni Celestine, magaan sa puso. Malaya, at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, alam niyang buo na siya. Pagbalik nila sa Europe, ibang pakiramdam ang bumalot kay Sayan. Parang may natanggal na mabigat na kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang puso. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, galit at sakit, nakamit din nila ang tinatawag na peace of mind. Tahimik silang mag-ina habang nasa veranda ng kanilang bagong bahay sa Europe. Malamig ang simoy ng hangin. At masaya si Celestine habang nakaupo sa kandungan ng kanyang ina.
Mommy? Sabi ni Celestine habang nakatingin sa langit. Thank you. Napatingin si Sayan sa anak. Para saan anak? Tanong niya habang hinihimas ang buhok nito. Thank you for letting me meet Daddy and Lola. Sagot ng bata. I am so happy to finally know them. Napangiti si Sayan kahit may bahagyang kirot sa kanyang puso. You deserve to know them, anak. Sabi niya. You deserve a family. Kahit hindi man naging perpekto ang nakaraan. Tumango si Celestine at sa inosente nitong tinig muli ito nagsalita. Thank you for everything, Mommy. Kahit masakit yung ginawa nila sa'yo, pinili mo pa rin patawarin sila. Ang bait mo, Mommy. I love you. Mahigpit na niyakap ni Saya ng anak. I love you more, Celestine. Ilang araw lang matapos ang bonding nila ni Celestine, kinausap ni Sayan ang kanyang mga magulang. Maingat niyang ikinuwento ang lahat ng nangyari sa Pilipinas. Ang pagkikita nila ni Liam, ang muling pagharap kay Doña Cleta, at ang kanyang desisyon na patawarin ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ama't ina. Anak, nagawa mong patawarin sila? Sa lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa kanila? Tanong ng kanyang ina. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Tahimik lang si Sayin sa simula. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanila. Mahina ngunit buo ang tinig. Dahil ayokong manatili ang galit. Ayokong yun ang ipamana ko sa aking anak. Gusto ko lang na magpatawad. Kalimutan ang lahat. At mag-focus sa kanya. Sa anak ko, sa kumpanya, at sa bagong simula namin. Napatango ang kanyang ama. Habang ang kanyang inay tahimik na napaluha. Labis ang pag-aangang naramdaman para sa anak nilang naging mas matatag kesa kailanman. At sa bawat araw na lumilipas sa Europe, mas ramdam nila ang katahimikan. Mas naging masaya si Celestine. Mas naging buo si Sayin. Hindi man naibalik ang nakaraan at hindi rin kailangan pang balikan iyon sapagkat sapat na ngayon ang bagong simula. Hindi inaasahan ni Sayin ang tawag na iyon mula sa Pilipinas. Habang nakaupo siya sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang pamilyar na numero. Isa sa mga tauhan ng pamilya ni Liam. May kaba sa kanyang dibdib habang sinagot niya ang tawag. Hello? Ma'am Sayin, si Sir Liam po. Nasangkot sa isang aksidente. Sandaling nanlumo si Sayin. Anong klaseng aksidente? Car accident po, ma'am. Sa kasamaang palad, he died on the spot. Para bang biglang huminto ang mundo ni Sayin, hindi siya nakaimik. Parang hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi sila nagkabalikan ni Liam, pero hindi niya rin maikakaila ang lungkot at awa para sa kanyang anak, si Celestine, anak nila. Paano niya ipapaliwanag ito sa bata? Agad silang bumalik ng Pilipinas upang dumalo sa burol ni Liam. Tahimik lamang si Sayin habang hawak ang kamay ng kanyang anak na hindi mapigil ang pag-iyak mula nang marinig ang balita. Sa mismong burol, sinulubong sila ni Doña Cleta. Wala nang dating matigas na pananalita nito. Sa halip kapansin-pansin ng lungkot at pagkabog sa damdamin ang bumalot sa matanda. Sayin, ani Doña Cleta habang pinipigilan ng luhang bumabagsak sa pisngi. Salamat sa pagpunta. Batid ko masaya si Liam kung saan man siya ngayon dahil kahit papaano'y nabigyan siya ng pagkakataong maging ama sa kanyang anak. Bahagyang umiti si Sayin kahit hirap. Alam ko rin po iyon at masaya akong kahit papaano nakilala rin siya ni Celestine. Matapos ang ilang saglit, lumapit siya sa anak na nakaluhod sa tabi ng kabaong ng ama nito. Namumugto ang mata ni Celestine at tila hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng ama. Mommy, umiiyak itong lumingon sa kanya. Totoo ba wala na si Daddy? Lumuhod si Sayin sa tabi ng anak. Mahigpit niyang niyakap si Celestine. Oo anak, pero tandaan mo, kung nasaan man si Daddy ngayon, sigurado ako masaya siya. Dahil nakilala ka niya. Dahil kahit sandali, nakasama ka niya. Bakit po siya nawala agad? Umiiyak na tanong ni Celestine. Hinaplos ni Sayin ang buhok ng anak. Hindi natin hawak ang buhay, anak. Pero ang mahalaga,
Alam niya kung gaano mo siyang kamahal. At kahit wala na siya, andito pa rin naman ako. Hindi kita pababayaan. I promise. Mahigpit na yumakap si Celestine sa ina. Thank you, Mommy. Napapikit si Zain habang niyiyakap ang anak. Wala na si Liam, pero nananatili ang pangakong hindi niya hahayaang maramdaman ng anak na kulang siya. Siya ang ina. At siyang tatay na rin ngayon. Mainit ang araw, ngunit tila mas malamig ang hangin sa paligid habang unti-unting bumaba ang kabaong ni Liam sa hukay. Ang paligid ay puno ng katahimikan. Tanging ang hikbi ni Celestine ang maririnig sa pagitan ng pagdasal at salitang pamamaalam. Nakahawak siya sa kamay ng kanyang ina, pero sa bawat paglapag ng lupa sa kabaong ng kanyang ama, mas lalong hindi niya napigilan ang mga luha. Yumuko si Celestine sa gilid ng hukay. Pinapanood ang bawat dakot ng lupa na ibinabagsak ng mga grave digger. Daddy, ani ang karalgal ang boses. I'm sorry po kung di tayo nagkasama ng matagal, pero salamat kasi kahit sandali nakilala ko po kayo. Lumingin siya kay Zain, huminga ng malalim at muling tumingin sa ilalim. Promise ko po, Daddy, magiging mabuting bata po ako. Magpapakabait ako kay Mommy at mag-aaral po ako mabuti. Magiging mabuting tao po ako hanggang sa paglaki, pangako po yan. Dahan-dahan siyang niyakap ni Zain mula sa likod. Mahigpit bilang pagsalo sa lahat ng lungkot na dinadala ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ni Celestine at hinalikan sa sentido. Tama na muna, anak. Mahina niyang wika. Naririnig ka ni Daddy. Sigurado ako masaya siya sa mga sinabi mo. Patuloy pa rin sa paghikbi si Celestine, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili. Tiningnan niya ang kanyang mommy. Mommy, bakit ang sakit? Hindi agad nakasagot si Zain. Sa halip ay napatingin siya sa hukay. Sa kahong unti-unti nang natatabunan ng lupa. Sa isip niya, nagsimula nang magpaalam. Liam, mahirap man. Ito nang huli nating pagmamaalam. Maraming sakit ang iniwan mo. Maraming tanong na hindi mo nasagot. Pero salamat pa rin. Sa pagbabalik mo kahit sa huling sandali. Sa pagbibigay mo ng pagkakataon kay Celestine na makilala ka. Hindi mo man siya lubos na nakasama. Pero binigyan mo siya ng alaala na hindi niya makakalimutan. Ako nang bahala sa anak natin. Pangako ko, ibibigay ko sa kanyang maayos sa buhay. Masaya, payapa at buo. Hindi man kompleto sa pisikal, sisiguraduhin kong hindi niya mararamdaman ang kulang. Ako nang bahala sa kanya, Liam. Tahimik na dumaloy ang luha ni Zain sa kanyang pisngi habang iniabot ang panyo kay Celestine. Halika na anak, sabay tayo magpaalam sa daddy mo. Tumango si Celestine. Pinunasan ng kanyang luha at sabay silang lumapit sa mismong gilid ng hukay. Nagdasal sila ng tahimik. Nagsindi ng kandila at tuluyang iniwan sa lupa ang peraso ng kanilang nakaraan. Habang lumalayo sila sa sementeryo, walang salitang binitawan si Zain. Pero sa puso niya, buo ang paninindigan. Hindi na siya lilingon pa sa sakit ng kahapon. Ang mahalaga ngayon ay ang pagharap sa bukas, kasama ang anak niya, kasama si Celestine, na kahit bata pa'y nagsimulang maging matatag, matapang at puno ng pag-asa. At sa ilalim ng araw na sumisikat, alam ni Zain, isang bagong yugto ang bubuksan nilang mag-ina. Habang sila'y naglalakad sa sementeryo pabalik na sa kanilang sasakyan, bigla na lamang may isang lalaking nabundol ni Zain nang hindi sinasadya. Bahagyang natumbang dalang bukay ng lalaki. Kumalat sa sahiging ilang puting bulaklak. Ay! Gulat ni Zain na agad na umatras. I'm so sorry. Ako na po. Sabat ni Celestine sabay pulot ng ilang nalaglag na bulaklak. Maingat niyang inayos sa mga ito tsaka iniabot pabalik sa lalaki. Here po. Ngumiti ang lalaki. Isang malalim ngunit banayad ng ngiti na halos makapigil hininga. Salamat. Anito na tumango sa mag-ina. Doon pa lang napansin ni Zain ang mukha ng binata. Napakorap siya. Matangkad, maayos manamit. May suot na manipis na coat at may bitbit na card envelope.
Ang mga mata nito ay mapagmasid pero kalmado. Ang buhok ay bahagyang magulo sa hangin pero tila natural lang sa kanyang kagwapuhan. Halos hindi siya makahinga sa ilang segundo. Parang eksena mula sa pelikula. Pasensya na ulit, sabi ng lalaki at muling tumango. Have a nice day. At saka ito lumakad palayo. Tahimik lang si Sayin. Sinundan niya ito ng tingin habang papalayo. Isang bahagi ng isipan niya ang gustong tawagin itong muli. Tanungin kung okay lang ba talaga o kung may nasaktan ba sa pagkakabangga o kahit simpleng, anong pangalan mo? Pero nanatili siyang tahimik. Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang biglang magsalita si Celestine habang naglalakad sila paalis. Mommy, bulong nito na nakatingin pa rin sa direksyong nilakaran ng lalaki. That guy is really handsome. Parang natauhan si Sayin, napatingin siya sa anak. Sabay natawa ng mahina. Yes, sagot niya habang umiiling-iling. He really is. Napatingin ulit siya sa likuran, pero wala nang lalaki. Isang ngiti ang bumakas sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit, maaaring dahil sa isang segundong hindi inaasahang pagtatagpo, o baka dahil sa kakaibang kabog ng kanyang dibdib. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik ng Pilipinas sina Sayin at Celestine. Isang hiling mula sa batang nag-udyok ng kanilang pagbabalik. Mommy, can we visit Daddy's grave again? Tanong ni Celestine. Isang hapon habang pinapainit ni Sayin ang kanyang tsaa. I just want to tell him something. Walang pag-aatubili ang sagot ni Sayin. Of course anak, kung yan ang gusto mo. Nang araw na yon, nagpunta sila sa Memorial Park. Tahimik ang paligid. May iilang bumisita rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Bitbit ni Celestine ang isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Paborito iyon ni Liam. Habang si Sayin ay dinala nito ng kandila at simpleng dasal sa kanyang puso. Ngunit paglapit nila sa puntod, napansin nilang may nauna ng tao roon. Sa kalapit na bahagi, isang lalaki, nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang mahal sa buhay. May hawak rin itong bulaklak at tila nananalangin. Napatingin pa ito sa kanila. Napakunot ang noo dahil sa gulat. At pagkatapos ay ngumiti. Oh, it's you again. Sabi ng lalaki na tila nagulit ngunit natuwa sa muling pagkikita. Napahinto si Sayin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila bago siya sumagot. Oh yes, it's us again. Muling ngumiti ang lalaki at bahagyang tumango bilang pagbate. Small world. I didn't expect to see you here. Nagpalitan sila ng ilang segundo ng katahimikan bago lumapit ng bahagya si Sayin. Hawak ang kamay ni Celestine. I'm Sayin. Mahina niyang wika, kasabay ng pag-abot ng kamay. And this is my daughter, Celestine. Tinanggap naman ito ng lalaki. Nice to finally know your names. Aniya. I'm Inigo. Inigo Valencia. Ngumiti si Sayin. Kahit bahagyang naguguluhan sa kakaibang kabog ng kanyang dibdib. Oh, nice to meet you, Inigo. Saglit pa siyang tumahimik. We're visiting my daughter's father. Dagdag niya. Sabay tingin sa puntod ni Liam. Tumango si Inigo. I see. I'm here to visit my parents. Tugon nito sabay sulyap sa puntod sa tabi ng kanila. Nagtamang muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, may kaunting katahimikan na mas magaan. Mas tahimik, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Walang halong pilit, walang plano. Ngunit pareho nilang alam na sa mga sandaling iyon, may bagong kabanatang marahang bumubukas sa kanilang mga buhay. Habang inaalala ni Celestine ang kanyang ama, habang nag-aalay si Inigo ng dasal para sa kanyang mga magulang, at habang si Sayin ay tahimik lang na pinagmamasdan ng dalawa, hindi niya mapigilang maisip na marahil ay hindi pa tapos ang lahat para sa kanya. Marahil may nagsisimula pa lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.